The Barkads Wally Bayola, matagumpay nang naoperahan ngayong araw. Kahapon nga lang nang ibalita ni Christy Fermin sa kanyang show sa TV5 na kailangang maoperahan ang kanang paa ni Dabarkads Wally Bayola dahil sa tinamong bali ng maaksidente siya habang nagmamaneho ng motor. Bahay sa Antipolo at nakasaklay dahil may semyento ang kanyang kanang paa, nakasemento. Tapos, kailangan niya talaga magpahinga, mga 3 buwan daw siguro ang sasabihin ng orthopedic foot and ankle surgeon. Alam mo ang napuruhan sa kanya? Yung bukong-bukong. Naku, ang hirap nun. Hindi naman daw durog-durog, pero na-dislocate. Dislocate. 750cc pala yung dala niyang big bike. Ang laki, di ba? Napakabigat, ang laki-laki. Sabi natin, ligtas na. Kasi walang problema sa kanyang ulo. Hindi naapektuhan. Ang katawan niya, ang mga braso, okay. Yung paa naipit ng motor nung bumagsak. Yun talaga. Kaya nakasemento ang paa niya ngayon, tapos nangangailangan siya talaga ng operasyon. 3 buwan daw ang hinihingin pahinga. Ganon. Naku, ang dami-dami talaga. Eto nga sabi ni Juris Dr. Channel, ay hala, akala ko okay na si Wally kasi napanood ko pa siya sa sugod bahay matapos mabalita ang aksidente. Isa pa naman ang sugod bahay sa mga inaabangan kong segment sa EB dahil nakakatawa at nakaka-good vibes. Basta praying for a successful operation and speedy recovery para makabalik na agad siya. Tama. Yes. O, yung speed recovery, kailangan din ng trabaho. Ditong si Wally naman, di ba? Kailangan. Nako, kailangan siyang talaga tutukan ng todo ang kanyang problema na ito. Paa pa naman to. Yung 3 buwan, napakatagal nun. Oo, matagal na panahon to. Sabi ni Miss Nags ng Belgium, health should always come first. Bagaman mababawasan ang makukulit sa sugod bahay, mas mabuting magpagaling siya ng gusto para bumalik siyang 100% kesa pilitin at mas lalong lumala. Pagaling ka, Wally, sabi niya. Tapos sabi naman ni Wating-Wating ng London na nakabalik na mula sa France, di ba? Ang sabi niya, don't worry, Wally, 3 months lang yan, chill, take care, and bounce back stronger than ever. Yan. Ako, marami talagang nagbibigay ng payo ngayon. Praying for your speedy recovery, Wally, at sana ay maging maganda resulta ng iyong operasyon. God be with you, sabi ni Tita Nene Olanday. Sila ni Jose talaga yung saka si Paolo, no? Oo, sila talaga. Pagsugod bahay, no? Sila talaga yun. Walang makakapalit. Hindi kumpleto, parang gano'n. Totoo. Pero kagat na kagat pa rin naman, di ba? Naoperahan na dati si Wally Bayola nung unang naaksidente siya. Matagal din siyang nawala sa Itbulaga noon. Sana naman tumigil na siya sa pagmumotor niya. Lalo na napaka-accident prone niya sa motor. Isa pa, high blood at diabetic siya. Nawa maging successful ang gagawin niya surgery sa paa niya. Magpagaling ka at magpalakas, Wally. Sabi ni Tita Julie Parat. Alam mo, paulit-ulit ko naman sinasabi, kung ang 4 na sasakyan nga, sumasablay pa, yung 2 pa kaya. Alam mo, pagka umuwi kami ng Nueva Ecija, tapos langkay-langkay na big bikers yung nakakasabay namin. Nakakatakot talaga. Ang bibilis nila, di ba? Ang bike na dala, yung motor. Sobra. Sana mag-ingat na si Wally next time. Praying for his speedy healing and recovery. Sabi ni Ching Bautista Silverio. Kumusta kayo, John, at sa inyong mga anak? Sabi ni Eddie Letada, ang 3 buwang pagpapagaling ay medyo matagal, pero sa tulad ni Wally na may mabuting puso, baka nga mas mapaaga ang kanyang pagbabalik sa Itbulaga. Mas mabilis gumaling kapag maayos ang pagpapahinga at hindi abusado sa katawan. Get well po, sabi ni Eddie Letada. Tapos si Paulo Obalde, get well soon po kay Wally. Sa susunod, ingat at hinay-hinay sa pagmumotor. Nako, ito yung, alam mo, ito totoo to. Saksi ang mga anak ko. Pag nagpapaalam sila dati na, Mama, pwede po ba kaming magpabili ng motor? Isa lang ang sasabihin ko sa kanila. Oo, di ba? Sinasabi ko sa inyo, Rebo, maghanda na muna tayo ng pambili ng kabaong. Yun ang sinasabi ko talaga. Kasi talaga ayoko na nagmumotor sila. Yung bike nga, nakakatakot na, di ba? Baka mamaya magkabisala ka sa kalye, mabangga ka. Motor pa kaya? Yung mga sumisibat na motor. Pero may isa akong anak, si Doc Neil. Grabe magmotor yun. Grabe magmotor. Pero tumigil na. Sumalpok siya sa malaking kahoy. May na-dislocate sa kanya. O, ayun, tahimik na siya ngayon. Doon na lang siya sa baryo namin nagmumotor. Hindi na lumalabas. Delikado yan. Sabi ni Marichu Formation Espiritu, nakakalungkot lang po na sa kabila ng pinagdadaanan ni Wally ngayon, ang dami pa rin bumabasto sa kanya sa mga comment section. Hindi makataong gawain. Alam mo, pagka ganito, hindi na natin dapat pinapansin yung mga negang komento. Sila yung mga mema, wala lang magawa sa buhay. At ito, yung mga parte ng kalaban. Ganun lang yon, di ba?
Hindi na, wag na nating pansinin yung mga gano'n. Takaw aksidente ang motor. Si Abel gustong bumili dati, ayoko lang talaga, sabi ni Tita Nene Olanday. Tama po 'yan, naku, hindi naman sa pag-aano, kami natutuwa kung nakakakita tayo ng mga nagmomotorsiklo, pero napakadelikado talaga. At saka para daw Mm. hari ka, pagka tinatanay ka na ng hangin. 'Pag Oo. tinatanay ka na raw ng hangin na ganyan, naku, talagang ewan ko na lang. Ang nakakatakot po sa bike yung manakaw tulad ng kay Tita Julie, sabi ni Paolo Obalde. Yun ang mga nakakatakot, yun ang Oo. Sino lumalig tulog na siguro si Angelita, magpagaling ka Wally, magpahinga ka lang muna, pinagpahinga ka lang siguro ni Lord. God bless, magandang hapon po Nay at Romel, okey. Ang daming nagmamahal kay Wally Bayola. Pagaling Oo, ka, Wally. magpagaling anak, napakahalaga ang katawan natin, iingatan natin. Sabi nga namin ni Romel, okey lang, kakayanin natin kahit mapamahal pa ang gasolina. Talagang Oo, pagsisikapan natin basta wala lang tayong sakit, 'di ba? tama. Yun naman yun. Tama, Mm. yes.